Isa siya sa mga pinakakilalang magaspang na boksingero sa gym na ito. Hindi siya nagpipigil tuwing may ensayo. Dahil dito, wala nang gustong makipag-sparring sa kanya. Kaya naisipan niya ng kakaiba. Pinakiusapan niya ang bagitong lalaki na bagong empleyado na umakyat sa ring. Napahinto ang binatilyo sa kinatatayuan niya. Lalo pang yamabang ang boksingero at sinabi, "Kung matalo mo ako, isang profesional na boksingero, papayagan kang maging boksingero ng gym head." Narinig ito ni Xiaoyu at agad siyang nagpasya. Araw-araw siyang inuutos-utusan na parang aso sa gym na ito. Lahat ng iyon ay para sa kanyang pangarap na maging isang tunay na boksingero. Ngunit pagkasampo pa lang niya sa ring, sinikmuraan agad siya ng dilaw ang buhok na walang kaalam-alam sa tamang asal. Ngunit mabilis niya itong naiwasan, na agad nagpasigla sa mga manunood sa ibaba ng ring. Ang sutil na bata, magaling umiwas. Isinunod ng staff ang pagbato ng protective gear at gloves. Pero walang nakahula sa ginawa niya. Tinadyakan niya palayo ang protective gear. Parang wala siyang pakialam sa kalaban niyang si Dilaw. Malinaw na ang kumpiyansang kilos na ito. Ay agad na nagpaliyab sa galit ng Dilaw ang buhok. Sa harap ng kanyang umaatikabong mga suntok, pinili ni Xiaoyu na ipagtanggol ang sarili gamit ang ulot braso. Sa paningin ng iba, mukha siyang walang laban. Pero siya lang ang may alam, na sinusubukan lang niyang sukatin ang lakas ng suntok ni Dilaw. At nang matapos niya itong basahin, nagsimula na rin ang katapusan ng laban. Ang isang suntok na iyon ay nagpahinto sa lahat ng naroon. Walang nakaasang ganito kalakas ang batang ito. Samantala, si Dilaw na may bali ang braso ay galit na galit. Sa tindi ng sakit, napaluhod siya at sumisigaw sa hapdi. Ngunit nang dumating ang head coach, imbes na tanggapin si Xiaoyu bilang boksingero, nagbanta pa itong palalayasin siya sa gym. Pero walang pakialam si Xiaoyu. Mas malalalang bagay pa ang tiniis niya noon. Dahil kakalabas lang niya mula sa bilangguan. Ang lahat ng kasanayan niya ngayon ay doon niya hinubog at pinanday. Ngunit hindi niya inakalang ganito kalaki ang epekto ng sparring. Sa gabing iyon sa boxing event, nagtipon-tipon ang mga negosyante at tumaya. At ang pinakahihintay sa event na iyon ay ang labanan ni Dilaw laban kay Tank. Pero bago magsimula ang laban, hindi nakarating si Dilaw dahil bali ang kanyang braso. Isang malaking problema ito para sa may-ari ng pasugalan. Hindi sumalang ang pambato ng asosasyon. Ganun ba? Mukhang magiging masaya ito, buti na lang at ginanahan sa laban ng boss. Kaya nagpatuloy ang laro, nang makita ni Tank ang boss. Napaisip siya sa sarili, pero ang mas nakakagulat pa, basta tumagal si Tank ng 30 segundo. Siya na ang panalo, pero kahit ganon, itinaya pa rin ng mga mayayaman ang pera nila sa boss. At para mas ma-pressure ang sarili, alihim na sinabi ng boss kay Tank, "Kapag tinamaan mo ako ng isang suntok, ako na ang baalang magbayad ng lahat ng utang mo." Narinig ito ni Tank at biglang lumitaw ang bangis sa kanyang mga mata. Kahit ano pa, kailangan niyang tumagal ng 30 segundo. Bumagsak siya. Hindi inaasahan, sa loob lang ng 10 segundo, bumagsak si Tank. Pero hindi pa tapos ang pagkahumaling ng boss sa laban. Pagkatapos buhatin ng binti ni Tank, tuluyan niya itong pininsala. Ganyan ang ugali ng boss. Kapag sinuwi siya, tiyak ang masaklap na kahihinatnan. Di nagtagal, nahuli rin si Dilaw. Sa sobrang takot, agad niyang sinabi na si Xiaoyu ang nanakit sa kanya kaya hindi siya nakalaban. Dahil doon, hindi siya nakadalaw sa laban. Ngunit walang pakialam ang boss sa mga dahilan. Kung may pagkakamali, may kaparusahan. Kaya pinapili siya sa pagitan ng kanyang manager o girlfriend. Hindi niya maintindihan ang dahilan. Pero napilitan siyang ituro ang manager. Pagkatapos, sinabi ng boss sa manager na kung makakaya niyang manahimik sa loob ng 10 segundo, palalayain sila. Mahilig ka ba sa spicy hot pot? Oo, sige. Malinaw na nabigo ang manager. Hindi ko na kailangan sabihin ang kahihinatnan nila. Sigurado akong nahulaan na ng mga idol nating manonood. Samantala, ang pagkatao ni Xiaoyu ay tuluyan ng siniyasat ng mga tauhan ng boss. At doon nila nalaman na siya pala ang tumalo kay Yazon, ang dating pinakamalakas sa ilalim ng boss. Pero ang mas ikinatuwa ng boss ay ang video kung saan tinalo ni Xiaoyu si Dilaw. Mula sa bilis ng galaw at kanyang katahimikan, alam niyang isa itong may pambihirang talento sa boxing. Kaya isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, minaneho ng boss ang kanyang mamahaling kotse. At sumugod sa kalsada na parang hari. Nagpabugso siya ng galit ng mga pedestrian. Habang tumatawid, isang tingin lang sa sasakyan, talo ka na. At pagkatapos tumawid, dumiretso siya sa tabi ni Xiaoyu. Ikaw ba si Cheyul?
Sumama ka sa akin sa trabaho. Ngunit nang marinig ni Xiaoyu ang pangalang Azon, at nalaman niyang dati itong tauhan ng boss, agad siyang kinabahan. Dahil sa unang kabanata, si Azon ang nambuli at nangabuso sa kanya, na naging dahilan kung bakit siya nakulong. Kaya ni hindi na siya nagdalawang isip, at agad tinanggihan ang alok ng boss. Kahit sabik siyang maging profesional na boksingero, mas ayaw naman niyang malugmok sa mundo ng krimen. Pasensya na, pero hindi ako si Shiken. Ako ang magdedesisyon para sa sarili kong buhay. Hindi inakala ng boss na tatanggihan siya ni Xiaoyu. Akala niya lahat ng tao ay sakim sa pera. Pero hindi niya alam na may mga taong may tunay na passion. Ang pera ay isa lang sa mga gantimpalang nakukuha sa daan. Habang lalo nang nagiging alanganin ang sitwasyon, dumating ang taong minura niya sa kalsada kahapon. Hindi alam ng taong iyon na galit ang boss. Kaya siya ang naging perpektong lalabasan ng init ng ulo. At ang biglaang pananakit ng boss, ay agad na pinunan ng nobya ni Xiaoyu. Lihim na natuwa ang boss sa reaksyong iyon. Ngunit si Xiaoyu ay wala pa ring kamalay-malay, na may paparating na malaking unos. Kinabukasan, habang pauwi ang nobya ni Xiaoyu, napansin niyang may buntis na babae na nahulugan ng mga gamit sa di kalayuan. Nang makita niyang hirap itong yumuko, agad siyang lumapit para tumulong. Pati ang mabibigat na gamit ay kusa niyang inilagay sa kotse ng babae. Ngunit sa oras na iyon, napansin niyang nagyoyosi pala ang buntis. Malinaw, madumi at tuso ang galawan ng sindikato. Para lang makamit ang kanilang layunin. Handa silang labagin kahit anong patakaran. At hindi nagtagal, kumalat na ang video ng pagkakabihag sa nobya. Pinadala ito mismo sa mga kamay ni Xiaoyu. Naalala niya ang kakaibang matandang itim kagabi. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Wala siyang pake kung siya ang sasaktan. Pero ayaw niyang madamay ang pamilya. Dumating ang mensahe ng mga kidnapper na may address. Kasama ang babalang huwag tumawag ng pulis. Hindi nila alam, wala naman silang balak tumawag. Ang grupo nila ay hindi basta-basta noong nasa kulungan pa. Bawat isa ay may sariling reputasyon at teritoryo. Ngunit nang makalaya, pinili nilang magsimula ng panibagong buhay. Agad silang nagtungo sa abandonadong gusali, nang makita ni Xiaoyu ang kanyang nobya. Sumiklab ang galit sa kanyang puso. Pero imposible namang ganun lang kadali ang lahat. Habang tinatanggal niya ang tali ng nobya, lumitaw mula sa lahat ng sulok ang napakaraming miyembro ng sindikato. Nagbigay ng senadoryas ang babaeng tagaplano sa mga kasamahan. Lahat sila'y may dalang pamalo at sabay-sabay umatake. At ang kinalabasan, gaya ng inaasahan. Silang tatlo ay isinakay at dinala ng puwersa. Ang tanging pag-asa lang, ay nananatili sa 2 taong hindi pa sumusuko. Nang muling damilat si Xiaoyu, ang nakita niya ay ang nobya at ang kaibigan. At inutusan siya ng leader ng sindikato na pumili ng isa upang mamatay. Ngunit pareho silang mahalaga sa kanya. Kahit sino ang piliin, hindi siya matahimik. Kaya nakiusap siya sa leader na palayain sila. Handa siyang sundin ang kahit anong utos nito. Pero para sa leader ngayon, mas masaya ang larong ito ng kalupitan. Tungkol sa boksingero, marami pa siyang mapagpipilian. Kaya inutusan niya ang babaeng tagaplano kung hindi pipili si Xiaoyu. Pati silang lahat ay lilipulin dito mismo. Arg, nakakairita ang UV rays. Hoy, yung nasa kanan. Simulan ng pag-record. Habang binubuksan ang kamera, nagsimula ng mag-countdown ng 10 ang babaeng tagaplano. Lubusang nabaliw si Xiaoyu sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano pipili. Hindi niya alam kahit ano ang piliin niya. Ang kahihinatnan pa rin ay kamatayan. Dahil sa matagal niyang pagpapasya, sinaksak agad ng babaeng tagaplano si Dazhuang. Sobrang lamig ng kanyang pagkilos, nakakasindak. Ngunit habang handa na siyang ulitin ang saksak, biglang hinawakan ni Dazhuang ang kanyang kamay. Sa isang iglap, parehong bumagsak sila sa lupa. At tuluyan nang nakawala si Dazhuang. Dahil sa kanyang lakas at tapang, nakaligtas muna pansamantala ang tatlo. Pero ang buong gusali ay kontrolado ng kalaban. Kaya't napilitan silang tumakas sa hagdanan. Hindi nila alam na nagising na ang babaeng tagaplano. Agad siyang tumawag sa intercom para ipahuli ang tatlo. At para maprotektahan si Xiaoyu, ibinuhos ng lalaking ito ang lahat ng kanyang lakas. Marahil dahil minsan niya ring inapi si Xiaoyu sa kulungan. Ngayon ay binalot siya ng matinding pagsisisi. Ngunit sadyang napakarami ng mga kalaban. Hindi pa man sila nakakalayo. Muling hinaranggan ang daan ni Xiaoyu. Pero buti na lang, masikip ang lugar na ito. Perpektong posisyon para sa kakaunti laban sa marami. Pero ang mga kalaban ay parang lintang nakakapit. Kahit anong gawin, hindi sila matinag. Buti na lang at biglang narinig ang boses ni Dazhuang. Para lang mabuhay, kinailangan niyang magpakitang mas baliw kaysa sa mga kalaban. At pagkatapos ng mahabang labanan,
Tila nawalan na ng lakas ang lahat. Pero dahil sa dami ng kalaban, agad nilang nakontrol ang dalawa. At si Xiaoyu ay na-headlock sa chokehold na sobrang delikado. Alam ng mga nakasubok ng MMA, ito'y halos imposibleng makatakas. Halos mawalan na ng malay si Xiaoyu. Pero bigla na lang sumulpot ang nobya niya at niligtas siya. Agad silang pumilos at sinamantala ang pagkakataon. Inabagsak nila ang lahat ng kalaban. Hanggang sa wala nang makabangon muli. Ngunit habang sila'y pagod at patakas na, dumating muli ang bagong puwersa ng kalaban. Ito na ang pinakadesperadong sandali. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, sa harap ng walang katapusang kalaban ay bibigay rin. Kaya't sinabi ni Dazuang kina Xiaoyu na tumakbo na agad. Siya na lang ang naiwan para harangin ang libu-libong kalaban. Sa hirap ng buhay, halos nakalimutan ko na ang aking tunay na pagkatao. Sige, bugbugin niyo ako. Nang ang kanyang likod ay hamarang sa agos ng mga kalaban, doon namin naunawaan ang pinakabangis na peteng, kaya ring lumangoy pa atras para sa iba. Ang unos na ito'y hindi pa natatapos, ngunit laging may isang tao na kayang tumbasin ang kawalan ng pag-asa tungo sa liwanag. Habang tumatakas, nakarating sina Xiaoyu at ang nobya sa basement. Sa takot, palinggi-linggi siya sa likuran. Hindi niya alam, handa na pala ang mga kalaban. Lahat ng mga daanan palabas ay nablock na nila. Ngayon ay wala na talaga silang matakbuhan. Pero nagpa siya si Xiaoyu na ipaglaban ng huling pagkakataon. Hindi inaasahang isang sipol ang kumuha ng pansin ng mga kalaban. At dumating ang mga kasama, sina Unggoy at Mataba, mula nang madakip ang grupo ni Xiaoyu. Nagbantay na sila sa labas ng hideout ng sindikato. Nang makita nilang dagsa ang mga goons, alam nilang tama ang kanilang lugar. Mga ulol kayong cheesy crusted na hayop. Hindi kinaya ng mga goons ang lakas ng dalawa. Sa ilang sandali, bagsak silang lahat. Pero hindi pa panahon para magkumustahan. Si Dazuang ay nasa bingit pa rin ng panganib. Ngunit ang lahat ay nabigla nang makita si Dazuang na naging Diyos ng hagdanan. Walang kabog-abog, pinatumba niya silang lahat. Di ba't parang huli kayong dumating, bata? Agad nilang ainalalayan si Dazuang. At mabilis na tumakas palayo. Pero dahil sa labis na pagod, hindi na kinaya ni Dazuang ang magpanggap na malakas. Nang buksan ni Xiaoyu ang kanyang damit, doon lang niya nakita kung gaano kalala ang mga sugat. Alam ni Dazuang na malapit na ang wakas niya. Kaya kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang diary. Nakasulat dito ang mga taong nasaktan niya noon. Mula nang makalaya siya, para taubyusin ang kasalanan. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga tao sa talaan para humingi ng tawad. Ngunit ngayon, tila tapos na ang lahat. Kaya nakiusap siya kay Xiaoyu na pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya na ang magpatuloy sa paghingi ng tawad sa mga taong iyon. Ayaw niyang mamatay bilang isang basura. Isang taong itinuring ng mundo at ng sarili niya bilang basura. Sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa pinakamasakit at pinakatapat na paraan. Sa kabobohan, kababang loob, ngunit sa sukdulang paninindigan. Tinubukan niyang buuin kahit kapirasong anyo ng isang tao mula sa pagwasak. At sa pagpanaw ni Dazuang, pinakagalit sa lahat ang kanyang kapatid na babae. Isinisi niya ito kay Xiaoyu. Bakit daw hindi nila nailigtas ang kapatid niya? Bakit namatay si Li Yuanjun? Nasaan kayo nung pinapatay siya ng hayop na yon? Bakit? Hindi niya alam, si Xiaoyu ang pinaka-nagdalamhati. Lumuhad siya at humingi ng tawad sa kapatid. Umaasa siyang gamaan kahit kaunti ang loob nito. Pero sino ang magpapagaling sa sugat ng puso ni Xiaoyu? Habang bumubuhos ang ulan, umiyak siya ng malakas. Isinabog niya ang lahat ng kinimkim sa mga nakaraang araw. Hindi niya alam na nakita ito ng kapatid ni Dazuang. At unti-unting nawala ang galit niya kay Xiaoyu. Noong una, gusto nilang ipaubaya sa pulis ang hustisya. Pero hindi inaasahang makita nila na tumatanggap ng suhol mula sa sindikato ang isang pulis. Dito sila lubusang nagalit, kaya't napagdesisyonan nilang sila na mismo ang gag-antay. Kailangan nating iparamdam sa mga pumatay kay Yuanjun na dapat silang pagbayarin. Sasama rin ako. Ito ay tungkol sa kapatid ko. Sasama rin ako. At ang susi sa lahat, ang video na yun. Kailangan lang nilang makuha ito mula sa gusali at ibigay sa pulisya. At tiyak na mabubuwag ang buong sindikato. Walang paligoy-ligoy, agad silang kumilos. Walang takot nilang ipinasok ang sasakyan sa basement parking. Nang mapansin ng sindikato ang kakaibang kilos, agad silang nagpadala ng mga tao. At sa sandaling iyon, pinutol ni Xiaoyu ang linya ng natural gas. Pagkatapos ay binuksan niya ang microwave sa pinakamalakas na setting. Nang lumapit ang mga miyembro ng sindikato, sumabog agad ang sasakyan. At ang pagsabog na ito ay agad na nagdala ng mas maraming kalaban. Lahat sila'y sumugod upang magbigay ng leksyon. Hindi nila alam, ito ay isang pain lang para mailayo sila.
Layunin nitong bawasan ang mga kalaban sa direktang sagupaan. Pero kahit ganon, mas marami pa rin ang bilang ng mga kalaban. Nang magsalpukan ng dalawang panig, opisyal nang nagsimula ang labanan. Para mapanagot ang mga halaang nakaluluwang ito, ibinuhos ni na Xiaoyu ang lahat ng lakas nila. Bawat suntok at sipa ay may bigat at layunin. Dahil bago pa man magsimula, may plano na sila. Dalawa-dalawa ang bawat team. Nagbabantayan at nagtutulungan sa isa't isa. Kailangan nilang alisin agad ang mga mabababang ranggo para makatipid ng lakas laban sa mga opisyal. At gaya ng inaasahan nila, madaling nalupig ang mga tauhang ordinaryo. Kaya't umusad agad ang plano sa ikalawang yugto. Si Xiaoyu ay tumuloy upang hanapin ang video. Ang tatlo namang natira ay humarang sa paparating na reinforcement. Malinaw, wala nang atrasan sa labanang ito. Kahit ikapahamak nila, kailangan nilang bigyan ng oras si Xiaoyu.